Nga nga siya diri. Ana siya, he said to all, if any person wills to come after me, wala siya gipugos. No wills to come, meaning si bisan kinsa nga gusto nga mosunod kanako, let him deny himself. Kabalo ba ka igsoon nga daghang mga giluwas pero dili gusto nga mosunod sa iya? Gidawat ra si Jesus as Savior, pero wala gyud gidawat si Jesus as Lord. Giyon sa nato pagkabalo, lantawa ilang kinabuhi. Diba? Nabay bunga, naba sila ginabuhat for the Lord. Makita nimo nga Lord gyud niya si Jesus, kaya na siya ginabuhat for His Lord. Meaning sa Lord, Master. So pag Master gani nimo siya, meaning nasa isugod sa imo, nagyo kay buhaton na dapat bunga. Hallelujah. Diba? If any person wills to come after me, kung kinsa gusto nga mo sunod sa ako, let him deny himself. Let him. Meaning, wala po gisunod. Wala po gipugos. Nga, dumilian ni mo imong kaugalingon. No? Isalikway ni mo ang imong kaugalingon. To set aside this, let him deny himself. Kasi ba't pasabot sa deny? To disown himself. Ba't pasabot ba? Di na lang ka manghimol, di na lang ka magkuan sa imong kaugalingon, di na lang nimo atimanon. Bahala na ni. Ang importante diri, kinangalagat ko sa Ginoo. Balag pareha na kog naong ni kuan. Katong albularyo nga taas sa kibungot, dayon lago na kayo. Ay ana ba dili, no? Disown meaning dili nimo ingno nang dili nimo lang taon imong kagalingon nga ako jud dapat importante. No? Ana sa forget, kalimtan, lose sight of himself. Dili na niya lang taon ang iyang kaugalingon and his own interest. Ang iyang kaugalingong mga interest, meaning ang iyang mga kaugalingong kagustuhan. Sabot ba demonic na ang mag-desire nga magminyo? Demonic ba ang mag-desire nga makatungman og eskwela? Demonic ba ang desire nga magkapamilya? Demonic ba ang desire nga magkabalay or magkanegosyo or magkasalapi? No. But ang question is, para asa na? Diba? Para kang Lord pa pagyapon. Kidagan kaayo igsuon nga nasa eskwelahan karon, naga-school, pero wala sila kabalo. Ano na sila sa school? Ilang panglantaw silang kagalingon, pambayad sa utang sa ilang ginikanan. Kaya inikahuman ako eskwela, makatrabaho ko, mubayad ko sa tanan ng mga utang. Igsuon, ang mga anak, dili na siya investment. Kaya kung imong anak panglantaw nimo investment, dapat nipalit kag kabaw. Correct. O mapakinabangan. Di ba? Ang anak, wala gid na siya gihatag sa Ginoo para pambayad utang. Or para nga maharuhay ang atong kinabuhi. Ha? No? Ba't ni ana sa diya, and then daghan nga naa sa trabaho, nga wala sila kabalungan ng trabaho sila. Ang Nescafe stick gani sige ka magpa-remember para kanino ka bumabangon. May pa si Nescafe stick. Di ba? Kabalo pa siya. Oh, bitaw, para kanino ako bumabangon. Ano di, ituod na ako diri. Di ba? Nakapangutan mo, ana, sa mga estudyante. Nakapangutan mo, ano, nag-eskwela mo. Sa mga nagtrabaho, ano, nagtrabaho mo. So, more than providing for your family. Pero ano? Di ba? If we are followers of Christ, meaning, we deny ourselves. Bisag nata sa eskwelahan, una-unao na to nga ako diri, dili para pambayad utang ni mama. Na ako dire, tungod kay, naay plano ang Ginoo para sa ako. Amen? No? Mubitaw to nga, after bitaw na ako nga nag-college, tapos naka-work na bitaw ko, nakauna-una agyo ko ba, dahil ang utana sa ako, I think, mga St. Vincent's College students ko sila, nag-interview ko nila, nangutana sila nga, Sir, if naka-isa daw nga, siya nga, kung naa daw ko'y isa nga ika-tambag or advice, sa mga estudyante nga mag-college na, unsa daw. Christian ako ani ha. Ni anak ko. Ang giingon nako sa ila anak ko. Dapat kabalo ka nganong mag-school ka. You should know why you're going to school. Kaya kung wala ka kabalo nganong adto ka eskwelahan, ayaw na nag-school. In that note, buot pa sa butigsoon, dapat kabalo ka nganong naa ka diha. Kaya kung wala ka kabalo nganong naa ka diha, hawa na lang. Kaya walay purpose. Mura kag iro ba? Kabalo kang naiikog. Kasi, diba? You're like chasing your own tail. Mura kag kasigig sunod sa imong ikog. No, so, unsay buot pasabot? No, dapat kabalutan sa tungtong mong bangangan. Ano bitaw tuod na ako diri? Unsa mo assignment, Lord? Unsay purpose nimo, Lord? Kabalo ko. Nga wherever we are right now, kung asa ta karon, kung asa ka nga pamilya gibutang, kung asa ka gatrabaho karon, kung asa ka eskwela, na purpose si Lord. Dili lang para nga
No, dili lang para makahuman kag eskwela. Dili lang para nga mahimo kang professional, dayon makabayad sa utang, balingkawas sa imong pamilya. Walang sayo pa na nga mutabang ka mulingkawas sa imong pamilya. No, wala po ko nagingon nga dili ta mutabang. No, kung nasa mo kasing-kasing mutabang kasi imong pamilya human imong eskwela, go. Di ba? Pero as followers of Christ, we have to deny ourselves. Kinahanglan nga ilo nato nga dili na kita mo tagiya sa tong kagalingon kinabuhi. Di ba? Kung gitawag ka ni Lord to go to job, to get a work, to get a job, nga magtrabaho, go. Kung gitawag ka sa Ginoo nga mag-eskwela, go. Kung gitawag ka sa Ginoo nga mag full-time, go. Kaya nga naman, there is no kanang walay tinuod nga kalipay igsuon when you're outside of God's plan for your life. No? Kung for example, gitawag ko ni Lord 6 years ago. 6 years ago. 6 years ago, nga mag full-time, and then I did not listen to His voice, I would be the most miserable manager in the whole earth. Posible, nga I will be receiving 40,000 pesos kada sweldo. Pero, hagard ko. Wala ko'y kalipay. Diba? Wala'y fulfillment. Diba? Pero, si Lord igsuon, He knows everything. Una niingon siya nga, kung naay mo sunod sa ako, kung naay gusto mo sunod sa ako, kinahanglan nga iya ang dumilian ang iyang kaugalingon. And that is humility. Diba? Pagpaubos sa kaugalingon. Tinga naman, nganong i-deny man nato ang atong kaugalingon? Pasabot sa humility. Pero kayo, but pasabot, pag humble ka, meaning, dili jud ka maguna-una sa mong kaugalingon lang. Naguna-una ka nga, gitawag yun ko sa Ginoo, but pasabot, nagit siya purpose para ani. Amen? Hallelujah. No, to lose sight of himself. Dili na to lang taon di ay mawala di ang ato ang panglantaw sa ato ang kaugalingon. No? To refuse and to give up himself and take up his cross daily and follow me. To cleave steadfastly to me, conform wholly to my example in living and if need be, in dying also. 24. For whoever would preserve his life and save it will lose and destroy it. But whoever loses his life for my sake, he will preserve and save it from the penalty of eternal death. 25. For what does it profit a man if he gains the whole world and ruins or forfeits, loses himself? Hallelujah. No, ang ginaingon bitaw ni Lord diri igsoon, anong kinahanglan nga i-deny nato atong self? Because if we don't deny ourselves, but pasabot, we are the ones who's in charge. Meaning, we are the ones who's taking care of ourselves. Kung ikaw ay nagatiman sa imong kaugalingon igsoon, God cannot take care of you. Dili ka niya maatiman. But He's a good Father. Gusto niya nga atimanon ka. Para maatimanon, kung singali niya ang rason igsoon, nga bitaw daghan kay Kristohanon. Sige pangutana, gigugma bagyud ko sa Ginoo. Ambot? Ngano bitaw nga dili bitaw nila mabati? Maybe because they are not able to deny themselves. Kaya naman, they are the ones who's taking care of themselves. Sila mo'y nag-atiman sa ilaang kaugalingon. Pero, lantawa, unsay promise ni Lord, if you deny yourself, kung imo bitang dumulian ang imong kaugalingon, kung dili bitaw nimo lantawan nga ikaw ang importante, ako na'y bahala nimo, ako mag-provide nimo, ako'y magpakaon nimo, ako'y maghatag ani nimo, ako'y magpaskwela nimo, ako'y magpatiwas nimo, ako'y mangitag pagtrabaho para sa imoa. Kaya naman, ang imong trabaho pangitaon kung unsay makapalipay sa akoa. Si Lord na'y bahala nga mutagpo sa tanan para sa imoa. Diba? Nag-promise gani siya, kung ang mga langgam, nga wala gani sila'y balay, wala po sila'y sanina, dili nila kaya manahi. Ay sanina, gani sila. Na sila'y balay, makakaon pag yun. Kita pagkaha, nga we are created in the image and likeness of God. Kita pagkaha, nga gitagaan, gipakamatya niya sa krus. Nga gitagaan niya sa iyang saad. Diba? Wow! Grabe kayo ang gugma sa Ginoo igsuon. And then, wala pag yun siya naman, dihaan na siya nga. For as many as the sparrows, I know the count of your hair. Munang one time, bitaw, nangutan ako sa Ginoo, Lord, duha man kabukang color sa kong buhok. Ay, kung ginakabalo po ka sa bilay ihap sa puti, bilay ihap sa ito. Man siya, yes, of course. Huh? Amazing. Na, kabalo siya. Imagine, igsuon, dagang kay kong puti. Dagang po kong ito. O, gamay na lang ito. Pero kabalo siya. Bilay ihap sa puti na akong buhok. Pila po ihap. Diba? Kabalo siya. Kung upaw-upaw ka diri dapita, pila na rin nabilin diri sa kilid. Diba? Kung katawa ka eh. Diba? Ingana ka personal lang, Ginoo, ingana ka ka-importante. Hallelujah. Una niingon siya,
Nga, unsa may maimo, that's why he's saying mga, unsa may maimo, unsa may ginansya nimo kung ikaw may nagatiman sa imong kaugalingon. Diba? Pero pag si Lord ay may magatiman sa tuig suon, hapundan siya. Karon bitaw maguna-una ako bala unom na ko tuig nga ko nga wala nang trabaho. Pero unom na pud ko ka tuig nga naigipuy-an, wala ko nakatulog sa gawas. Hapit ko nga makatulog sa gawas. Kaya nasarad-an ko gi. Diba? Pero wala jud bisan sa kaadlaw igsuon nga kana bitang gipasagtaan ko sa Ginoo nga wala ko natulgan, wala ko gikaon, wala ko giinom na tubig, wala ko gisuot na sanina, wala ko sapatos sa kuntiil, wala ko tsinelas. Amazing ang gid kayong Ginoo igsuon. Diba? Kung nag-iingon niya ba, what does it profit? Kung sa may mong maginansya, unsa ginansya nimo? Wala dyan tayo ginansya. No? Siguro, ginansi. Siguro, makaingon ta nga, wala akong pinawala sa ako, nga ako'y nagatiman sa akong kagalingon. Pero actually, igso ng tinuod, daghang nawala sa atua. Daghang wala nato na dawat, daghang wala nato nakabot. Tungod kay, kita mo'y nagatiman sa akong kagalingon. Because, there is pride. Katong giingon sa 1 John, pride of life, lust of the eyes, lust of the flesh. Natungod bitaw kay naigarbo ang atong kinabuhi. Feeling man gud nato, no? Kinahanglan ta nga mahimong independent. Actually, ang pulong sa Ginoo wala man siya nagingunana. Ang gusto niya nga we have to depend on Him and to depend on one another. Kaya nga naman, kung dili ta magdepende sa usa-usa, we're not called a body. Kung independent ta, imagine na ragod kung for example si Allen mo ingon siya ako kamot, maglahi ko ninyo. Di ba mo ron siya katong membro sa Adam's family nga naglakaw-lakaw? Horror! Ingon si Allen nga maglahi ko ninyo, maglakaw siya nga, siya ra isa. Kamot, di ba? Nakakatakot. We're created to be dependent to one another. Nakadepende ta sa usag-usa, sa gasa, no? Sa to ang spiritual maturity, sa to ang pagtubo. Tungod kay gibuhat sa Ginoo nga lawas kita. Dili nato kaya pag wala si Nanay Naida. Lantawa unsa kadako ang gibuhat sa mga pagampo ni Nanay Naida. Siguro si Nanay feeling niya, wala mo kayo ko. Dili siguro nay naguna-una ka nga dili mo kayo ko ing anak ka gamit para sa Ginoo. Nay, ako kikagamit. Kung wala bitaw ka nagampo, wala sa TJ-an. Then kung wala sa TJ-an, kung wala siya nag prayer request, kung wala bitaw nimo giiyakan o wala nimo kanang giludhan then imo ang kanang gibilaran ang pag-ampo og paghulat kang Marlo kang Nilo ug si Nanay Luz kung naman gani wala mas Nanay Luz diri. Wala yung Marlo ug Nilo karon diri. Di ba? Kung wala si Marlo ug si Nilo, wala ko isugdan nga Bible study dito sa Galas. Wala. Diba? Amazing. Lantawa. Si Nanay, kung wala bito si Nanay Naida, daghan nato nga wala dire. Diba? No? Grabe. Amazing jud kayo ang gibuhat sa Ginoo. Unang sa 1 Corinthians niya nabita siya dito si Paul gingon siya nga katong mga parts nga dili kaayo honorable sa lawas ni Kristo. Katunoon mo ginatagaan og dako nga pagtagad. Diba? Lantawa og dili nimo atimanon ang imong ilok, diba? Walay mo duol nimo. Ay, katawa na eh. Pero lantawa, di ba, dili man kayo na honorable? Dili kayo kadayig-dayig, nabaday tao nga mag-anak, sige. Hello, friends! Di ba wala? Kanang, o dili ka manghugas, di ba wala dyan ganahan mo tapat di mo? Katong mga parts, si Pablo mismo nag-ingon, na siya, katong mga parts nga ginatago nato, sige. Katong mo'y ginatiman nato, sige. Katong mo'y ginatiman. Di ba? Munang dili ta pwede mo ingon nga, Nanay Naida, or ikaw na di ka pwede maingon sa mong kagalingunay, wala ko'y gamit. Dili mo'y, nakay gamit. No? Nako jud kayo kahimuan ang matagusa sa atua. Dili man ta tingali pareha tanan og ginabuhat. Diri sulod sa ministry. Dili man tingali ta tanan pareha og kanabitong expression or pagpakita sa ato mga gasa. Pero importante kaayo igsuon. Bisan ang mga bata, no? Kung wala bitaw ni mga bata, wala pa itudluan sila nga tijen. Ningaw kayo, wala tayo i-train, wala tayo patubuon. Hallelujah. Diba? So, wala ningon siya nga, what does it profit a man? Sa may maato, sa may ato ang ginansa. Kung kita mo'y, kung kita mo'y nag-atiman sa itong kagalingon, kung naato lagi ang tibok kalibutan, pero, wala po na nga ito ang kalawasan. Ito ang kagalingon kinabuhi. No? Si Pablo, sa iyang giingon, ato ta sa Filipos 3:7. Palihugan ko og basa. Apan kadtong tanan nga kaniadto giisip ko nga bililhon, karon giisip ko na nga walay bili tungod kang Kristo. Amen. Taman 12. Dugang pa niya na giisip sa 8.
Dugang pa niya, nag-isip ko na ang tanan nga walay bili tungod sa kay balo may tugod ni Kristo Jesus nga akong Ginoo nga labaw pa kaayo kabililhon. Tungod kaniya gisalikoy ko ang tanan ug giisip kong basura lamang aron maangkon ko si Kristo. Hallelujah. Og mahiusa kaniya sa hingpit. Wala na ako magbaton sa pagkamatarong nga gipasikad sa pagtuman sa balaod, kundi sa pagkamatarong nga nadawat ko pinaagi sa pagtuo diha kang Kristo, pagkamatarong nga gikan sa Dios o gipasuka diha sa pagtuo. 10. Ang tinguha ko lamang mao nga maila ko si Kristo o masinati ang gahom sa iyang pagkabanhaw, makaambit sa iyang mga pag-antos ug mahisama kaniya diha sa iyang kamatayon. 11. Uban sa paglaom uban sa paglaom nga banhawon usab unta ako. 12. Wala ako magpasabot nga nakabot ko na kini o nahingpit na ako. Nagpadayon ako sa pagpaningkamot sa pagkabot niini kay ako iya naman ni Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Balang tawon sa giingon ni Pablo Igsoon, kung imo bitong atrason ang kana bitong giingon ni mo atras bitaw ka sa mga preceding verses, nagingon siya diha ako Hebreo man ko. Kung pahinambugay lang ta sa pagka-Hebreo, ako jud pinaka-Hebreo sa tanang Hebreo, di ba? Ingon siya ako kung mga Hudeo mong dako, mas Hudeo gyud kong dako, di ba? Ano siya? Kung Pariseo lang, ako mo pinaka-Pariseo sa tanan. Memorize ako tanan. Pero lang tawon siya yung gingon, pero kining tanan, wa gyud ni siya ikatande atubangan sa akong pag-ila og kahibalo nga si Kristo akong Dios. Di ba? Kung sa yung ingon sa verse 7, atras ta sa 7, ana siya, ayun. But whatever former things I had that might have been gains to me, but pasabot, kanabitong, si care. Gains ba? But pasabot say gain, kanang naangkon. No? Kung unsa man ang tanan nga naa nako sa una, nga abi nako sa una nga nakaangkon di ay ko, I have come to consider as one combined loss for Christ's sake. Dili man day ito, wala man day ko nakikinan sa ato. No? No, so, like for example, nakakaaway, kunya dugay na mo nga na relationship, imo agyod iduot nga mas insakto ka para lang gyud nga ma-prove nga insakto ka, or imo ang pasagdaan na lang for the sake nga ma-maintain ang relationship. Nagets niyo? Diba? Sometimes na yung mga panahon di ay nga kinahanglan nga napasagdain na to, oy. Yan natuto ko anong kay sa man maglalis pag yun ta. Sa man siya 6 o 9. 6 lagi na. Sa iya pong panglato. Dili oy 9 gyud na siya. Di ba? Pero pareha sila insakto. Di ba? So yan na siya nga, kung unsa bito to kung mga nakabot katong feeling nako nga mauna ni ako karon, kung unsa nako karon, wala gyud ni tanan. No? Meaning ang mga pagpadayag, ang mga gasa, ang mga milagro, ang kaayuhan, ang tanan nga mga gibuhat nato para sa Ginoo compared to knowing Christ. But pasabot igsoon, anything, everything what you're doing, apil ang ministry. Kung i-compare nimo siya, asa may mas bugat ang pagpakirelasyon sa Ginoo or ang imong gibuhat nga buluhaton. Di ba? Sometimes, especially pag batanon pa bitaw ta, no, si Daddy always siya magiingon ani nga, mas sayon lang tawon ba nga, kini siya, intimate kini siya, tungod kay daghan kay siya gibuhat ng mga kini. Pero, una-unahon bitan nimo igsuon, fruit ra gyud na siya dapat sa iyang intimacy. Diba? Dili ta pwede nga malinlab ang hala kini siya no, grabe gigamit gyud siya sa Ginoo. Dayon, kuan na gyud siya, intimate na gyud kay iyang relasyon. Siya ug si Lord ra gyud ang nasayod sa iyang pagpakigrelasyon. Diba? So naingon siya diri ba nga, whatever former things, katutanan nga akong gibuhat, pila kalag ako nakabig, no? Gigamit na nako ni siya as example, pila nakakalag ako nakabig, pila nakamensahe akong gibuhat, ikapila na ako nagtindog sa tubangan sa pulpito, ikapila ko nag-lead og worship, ikapila nga nag-lead ko nga natandog ang mga tao, nag-iyak sila, nag-move si Holy Spirit, ikapila nga na ay mga masakiton nga naayo, bakol nakalakaw, ang mga tao na deliver, mga demonyo ng gula, ang patay ni bangon. Diba? Yan na siya katutanan kung i-compare. I count it all loss for Christ's sake. But pasabot, I'm not saying nga katutanan wala dito bili. No. Pero kung naabitaw dito ang identity,
Kung naabitaw dito ang imong pag-ila, kung unsa ka kaimportante isip o sa kaalagad, usa ka Kristiyano para diha sa Ginoo, dili nimo makita nga importante ka. Di ba? Whatever you're doing, you are important in the sight of Christ. For Christ's sake ba? Meaning, igsoon, anything and everything that we are doing, it should lead us to a stronger, intimate relationship with God. Bot pasabot, kung nag-outreach ta, dapat unta, mas ma-encourage ta nga, mas buduol sa Ginoo, mas may mo bang, mas in love dapat ta kan Jesus. But if whatever we're doing right now, nga ginatawag na to nga ministry, and it's drying us out, kana bitong nauga na ka, nakapauga nimo, nakapakapoy nimo nga wala na kay latoy, nga di nakaganahan nga makigrelasyon sa Ginoo, undangi sa ana. Undangi sa ana. Kaya ang mas importante bitaw, siya. Ang unsay ang mas importante, ang nagsugo or kung unsay gisugo? Ang nagsugo gyud, di ba? Kay kung gisugo ka sa imong mama palit og patis, nya imong gipalit kay asin. Kinsa may masuko nimo, ang patis or ang mama? Ang mama gyud, ang patis pwede ra gyud nimo iuli. Pero ang mama di na gyud nimo pwede iuli. Same with our relationship with God. Amen. Hallelujah. Verse 8. Yes, furthermore, I count everything as loss compared to the possession of the priceless privilege, the overwhelming preciousness, the surpassing worth, and supreme advantage of knowing Christ Jesus my Lord, and of progressively becoming more deeply and intimately acquainted with Him, of perceiving and recognizing and understanding Him more fully and clearly. Unsay po ginaingon ni Pablo diri igsoon, ana siya, katutanan nga akong na-achieve sa ako ang pagkatawo, tanan nga akong nabuhat. Ana siya, balik gay taas gamay when. Ana siya nga, it's loss kung ikumpara nako sa ako ang pagbaton, no? Sa walay bayad, dili na ako mabayad. Dili na walay kantidad nga ikabayad para lang gyud mailan ako si Kristo Jesus. Meaning mo lagi nga the point that I'm driving to say igsoon ba nga, whatever we are doing right now, dapat na siya maka-encourage sa atoa ba, no? To have a stronger and deeper and intimate relationship with Jesus Christ. Dili dapat makapalayo sa Ginoo. Dili dapat nga, because si Lord sa iyang pagtawag sa atoa, magbutang man siya og kalipay, no, in doing what we are doing right now. Munang kung nanabitaw ang kakapoy, ni sulod na bitaw nga nanabitaw burnout, nakanabitaw sa may pulos niya kung ginabuhat mo, no, pwede man kamo atras pila kalikang, and then look at the bigger picture. Lord, ganong ginabuhat bitaw tuod nako ni, no, and then exchange it. I-exchange. Kung pwede ka mo pahulay, pwede ka mo ingon nga, Lord, pahulay sa ko ha. 1 week, pangitaon sa taka. 2 weeks, 3 weeks, 1 month pagha. No? Pangitaon ta ka, Lord, kay Lord, wala man ni pulos. Walay pulos kung nagsige kong buhat ani, unya. Wala na day ka. Dili na day ta kauban. Dili na day ta close. Wala na day ta intimacy. No? So, verse 9. Diyan siya verse, Philippians 3. No? Yan na siya nga. Sumot pa, advantage yun. Supreme nga advantage yun. Ang pag-ila kang Kristo, nga iya ang Diyos, growing more deeply and thoroughly acquainted. Verse 9, and may be found in Him. Nga dihagyog ko makaplagan sa iya. Meaning, kung dili bitaw ta makaplagan diha kang Kristo, o dili makaplagan si Kristo sa atua, unsa gaha, unsa jud gaha ang tinuod nga nahitabo. Naapaghay kinabuhi ang ato ang closet, naapaghay kinabuhi ang ato ang kwarto, naapaghay kinabuhi ang ato ang pagampo, or basin nagaampo na lang ta pag naata diri, pag Sabado, pag makahawit tag microphone, pag before ta mulakaw, mayon ta, Lord, protection ko, ayaw ko gibangga, maluoy ka nako. Di ba? Oh. Nung basin ka na lang ba, or basin nakapray na lang ta nga, Lord, salamat kay Lord. Amen. Basin mura na tagbuyog sa itong mga pag-ampo ba? Nga, Lord, bless us, O Lord, in this I give the to receive in demand in Jesus' name. Amen. Diba? Basin ka na lang atong prayer life ba? Mag-ampo na lang tayo, nigmukaon,
magampo na lang ta inig mag-drive, magampo na lang ta inig, di ba? No? Ana siya that may be found in him nga makaplagan ta diha sa iyaa. No? In Christ. Nga naagid kang Kristo. Nga kaya nga naman when we are in Christ, there is no striving. There is rest. Na ipagpahulay ba dili nimo kinahanglan nga matag isda nga wala sa tubig. Diba? We have to be found in Him. Kaya nga naman, in Him, in His presence, na, kana bang, kato lagi. There is no striving. Wala ba'y pag ano ba nga? Sama ni Lord, mura kong katong nga sa bukid. Diba? That we may be found in Him. That I may actually be found and known as in Him. Na? Nga mailahan ko nga na ako diha sa iyaa. Not having any self-achieved righteousness that can be called my own based on my obedience to the law's demands, ritualistic uprightness, and supposed right standing with God, thus acquired, but possessing that genuine righteousness which comes through faith in Christ the Anointed One, the truly right standing with God, which comes from God by saving faith. Meaning, nga makaplagan unta ko, I count it all as loss so that I may have a supreme advantage of knowing Christ Jesus, and that makaplagan unta ko nga naa ko diha kang Kristo buot pasabot nga ang ako ang pag-ila sa akong kagalingon matarong ko dili tungod sa akong ginabuhat apan tungod kay gimatarong ko niya, pinaagi siyang kamatayon dito sa krus. Buot pasabot gipakamatarong ka igsoon dili tungod sa atong ginabuhat, no? Kada bitong moingon nga gibalaan sila tungod sa propesiya, dako kay nang bakak. Gibalaan ta tungod sa kamatayon ni Ginoong Hesukristo. Walay propesiya nga makabalaan sa tawo igsoon. It is the blood of Jesus that made us righteous, right standing with God. Tungod sa dugo ni Jesus. No, for example, magpropesiya ko ninyo. Nya moingon ko nga gibalaan ka tungod niini akong propesiya. Kinsay Ginoo? Pero ko gaingon nga ako. Dili. Diba? Hallelujah. Verse 10. So that, ano daay? For my determined purpose is that I may know Him. Ako ang tumong diay, nga mao nga mailhan ako siya, that I may progressively. Masibot pasabot sa progressively. Correct. Nagtubo, no? Wala siya nagpabilin, nga maura gihapon, become more deeply and intimately acquainted with Him, perceiving and recognizing and understanding the wonders of His person more strongly and more clearly, and that I may in that same way come to know the power outflowing from His resurrection, which it exerts over believers, and that I may so share His sufferings as to be continually transformed in spirit into His likeness, even to His death. Hallelujah. Unsay gingon ni Paul, ang purpose niya nganong giisip to niya nga katutanan wala to say I count it all as loss, no, compared sa ako ang pag-ila kang Kristo, so that para mas mailahan pagyud nako siya. Di ba bot pasabot imposible nga mailahan di ay sa Ginoong Hesukristo igsoon kung daghan kitang bitbit. Kung daghan bitaw kayo tang mga gipasan, mga burden nga dili man unta nato dapat nga pasanon, no, mga false burdens. Naay mga palasanon igsoon nga pasanon nato, the cross. Nabay lain nga gipapasan si Jesus? Wala. Cross naman, no? And sa Galatians ni ana si Paul, bear one another's burden. No? But pasabot, sa cross, apila na ang imong mga kaigsuonan, mga bitbito natong usag-usa. No, ang gibugaton sa usag-usa. Meaning, siguro igsuon, na yung mga time bitaw sa itong pagkakristohanon nga, kana bitang, nabugatan ka ayo ta, tungod kay nagbitbita sa pwede naman gyud unta nga ibutang na lang sa salog. Pwede naman unta nga buhiin na. Human naman na. Pwede naman na nga dili na nimo bitbiton. Gibarya naman anako. Di ba? Para sa guilt, sa shame, condemnation. Balik-balik ta, sige tag cycle, guilt, shame, condemnation, go in the name of Jesus. Pura na tagharapan eh. Pura na tag mga rapper. Di ba? Nga wala ba tagi kapoy? Nga sige tagbitbit anak nila, unya sila kay na naman ta na sila tiil, panglakaw mo oy.
baklay mo. Guilt, pagbaklay. Shame, guilt, shame, pagbaklay. Condemnation, lakaw. Ayaw, pagsigig bala na ako. Diba? No? Lisod kaayo ilhon igsuon kung daghan kay kang babil. No, lisod ilhon ang Ginoo kung daghan tang gibitbit nga babil. Kung daghan kay tang gusto, kinipod unsa bitaw mga burden nga gusto nga kana bitong ginapas-an nato. Daghan kay tang gustong mahitabo sa tong kinabuhi. Daghan kay tang plano, daghan kay tang mga pangandoy. Unya, usahay kay mabuto tas power. Chung, chung, chung. Ano ba? No? Daghan kay tang mga pangandoy nga. Pero kung isubmit din na nato kang Lord, ihatag nato kang Lord, ikaw na bahala na Lord. No, ganahan ko na Lord, pero Lord, mas importante nga makaila ko sa imo that I may know you, that I may experience you, that I may become more thoroughly acquainted. Thorough gyud ba? Kana bitang kumpleto gyud nga Ricardo nga kaila kang Jesus Christ nga masabta nato kung unsa gyud ang mga kahibulungan sa iya, ang mga kahibulungan mga butang mahitungod sa iyang persona nga kumpleto. Ug sa samang pamaagi masinati nato ang gahom sa iyang pagkabanhaw nga nagdagayday, nag-awas-awas ug aktibo diha sa mga magtotoo. Ug aron nga makapaambit usab ako sa pag-antos niya. Hallelujah. Apil di na igsuon. No? But pasabot ba ang pag-ila bitaw kan Jesus Christ? Dili di siya nga pag-ila lang nga kana bitong giila lang nato siya. But ang pag-ila kan Jesus apil di ay nga kinahanglan masabtan nato nga giilaman ko nimo but pasabot apil pug ka sa akong pag-antos. Naagyud ang pag-antos. Wala gyud gi-erase si Jesus nga pagmahimot ang Kristohanon, wala na paglutos. Dili oy. Kanang ningon pa man si Santiago nga count it all joy when you go through all kinds of trials and tribulations, ipatanan nga kalipay. Di ba? Kaya ano man, dili to nila masulat, dili sila mo ingon nga pagpadayon, pagpakamadasigon, no, stay aglow in the spirit, be enthusiastic, be tender-hearted, and kind and loving to one another. Kung wala to nila nagian, nga kung dili nila masulat ba nga kung wala sila mismo naka-experience nga tinuod gyud ay ang isa ka Kristohanon mag-antos gyud. Lagi pag-antos. Pero niingon po sa Bible nga kung nag-antos ka tungod sa imong kawalingong sala, dili na siya suffering. Consequence ang tawag ana. Ang suffering nga worthy of kanang His name is that ang mga paglutos tungod sa iya ngalan, tungod sa pagpangalagad sa Ginoo, tungod kay nagbitbit ka sa pangalan ni Jesus, kana mo'y tinuod nga ikalipay. No, dili kay katong nag-antos ka tungod kay nagbuhat po kagkaulingon nimo milagro. No? Madili sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan lang yun sa kaibog nga lawas nun. O dili yun mo na sa milagro. No? Maligno na. Piligro pod. Hallelujah. Diba? So si Paul, lingon siya nga, I count it all as loss. No? Kung for example, kung for example, bitaw igsoon, kana bitang mutindog ta atubangan tingali sa Ginoo karon, siguro nindot kayo tong moingon, di ba? Lantawa unsa ingon ni Lord? Well done, my good and faithful servant. Wala man siya niingon nga, well done, my prophet of 2,000 prophecies and 500 fulfilled. Wala man siya niingon. Ingon siya, well done, my good and faithful servant. Wala siya nagingon nga, well done, my gift of deliverance, 2,000 delivered, 500. Wala. Mura bitaw graduation. Wala may nga na. Ayaw bitang pag-welcome na, welcome, well done, my good and faithful servant. Na lang. Wala siya nagingon nga, pila man ka worship songs imong nakanta, pila ka album imong na-produce, unsa man, pila ka book inyo ang kanila, good. Nga na lang yun siya, well done, my good and faithful servant. Di ba? Good, faithful, servant. Diba? Wala gyud siya lain nga label. Diba? Wala siya nagingon, my good and faithful prayer warrior, my good and faithful intercessor, my good and faithful mother. Diba? Okay yung tanay no, wingon siya nga, well done, my good and faithful mother of the Gumen family. Pero nakanindot bitaw igsuon no, pareha tatanan og apelyido pagabot dito. Servant. Diba? Alagad sa Ginoo. Hallelujah.
balik ta. Divine exchange. Dahil tawa, si Paul, nakaingon siya nga, I count it all. Sige ko pangatol ka ron. Ano ba ko ikuto, ha? I count it all. Mura magug na manggulimok sa kong likod. Mura na masahe ba? Kanang, ana siya, I count it all as lost. Si Paul nakaingon nga, I count it all as lost. Si Jesus, iyang giingnan tong young rich ruler nga go and sell. Di ba? Tapos, si Jesus nagingon po siya balik nga, si bisan kinsa nga musunod sa iya, should carry their own cross, should carry our own cross, and deny ourselves even until death. No? Unsay, let's go to Galatians chapter 2 verse 20. Gilansang ako ban kang Kristo dito sa cross, busa. Dili na ako ang nabuhi, kundi si Kristo na nga niya kanako. Kining kinabuhi, nawala. Kinabuhi ko karon, akong kinabuhi diya sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma og nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Hallelujah. Amen. Di ba? Goal nato igsuon nga to live a crucified life. Goal nato nga makita bitaw nga si Jesus may buhi sa atoa. No nga dili kita may buhi. No nga dili makaingon ang kalibutan basus kinig yung kinaiyahan ni kuan lagi. No? But goal nato ba nga ang makita sa kalibutan nga kini bitaw siya no, bro si Jesus. Hinduta no? Hinduta ani nila no, mga sumusunod yun sila ni Kristo. Kaya makita gyud ang kinaiya ni Kristo sa iya. Galatians 2:20. I have been crucified. Have been. Humana? Humana. Crucified na ka. Gilansang nakakauban kang Kristo. In Him I have shared with His crucifixion. 2,000 years ago, igsuon, gilansang si Jesus Christ. And with that, niana gani siya sa Romans, and yet, that while we were still sinners, He died for us. Imagine. Makasasala pa lang ta. Wala pa ta niining kalibutan na. Namatay na siya. Imagine ha, 2,000 years ago, kano sa pakagipanganak? Butang ta lang, 20 years ago, or 2,000 years ago, gihuna-huna na ka ni Lord. Giapil na kaniya nga gilansang dito sa cross. Dati, di ba, imagine, gihuna-huna gyud ka ni Lord. Gihuna-huna gyud ka ni Lord nga kining bata, ilansang na nako ni apil. Mabuhi man pud pagka 2000, year 2001, ipanganak man ni siya. So, ilansang na nako ni daan. No, ano siya? I have been crucified with Christ. In Him, I have shared His crucifixion. It is no longer I who live. Di ba, divine exchange? Imbis nga kita may mabuhi para sa itong kagalingon, dapat si Lord may mabuhi para sa atua. But Christ, the Messiah, lives in me, and the life I now live in the body, I live by faith. How? So, sa pamaagi daw? By faith. No? Not by works, or not by our own pagpaningkamot, but by faith by adherence to and reliance on and complete trust in the Son of God who loved me and gave Himself up for me. Verse 21, therefore, I do not treat God's gracious gift as something of minor importance and defeat its very purpose. I do not set aside and invalidate and frustrate and nullify the grace and merited favor of God. For if justification, righteousness, acquittal from guilt comes through observing the ritual of the law, then Christ the Messiah died groundlessly and to no purpose and in vain. But pasabutig soon, if we still consider ourselves nga importante, kung atong giila atong kaugalingon nga buhi gihapon, no, kung dili bitaw nato i-exchange ang atong kaugalingon nga importansya kaysa sa pagkaimportante ni Kristo, mawad-an og bili ang grasya ug ang kamatayon ni Kristo dito sa cross. Nga naman, namatay si Jesus Christ para mamatay po ta. Namatay si Jesus Christ para mabuhi ka. Nabuhi ka para tungod sa kamatayon ni Jesus Christ. Namatay si Jesus Christ para mamatay ka. Nabuhi ka para mabuhi po si Jesus Christ. We live for Christ and Christ lives in us. Hallelujah. In conclusion, igsoon. Hallelujah. Asa day ta dapat nga magpasigarbo? Or unsang atong angay nga ipasigarbo? Galatia 6. Dili sa ikaduhang Korinto 10:17. Apan sumala sa giman sa kasulatan ng buwang pagpasigarbo kinahanglan magpasigarbo sa Ginoo. Hallelujah. Di ba? Kung magpasigarbo man gani di ta, dapat nga magpasigarbo ta diha sa Ginoo. No? Kung naamang gani tay angay nga ipanghinambog,
Walay lain si Jesus ra gyud. Di ba? Manghinambog mangganita sa kung unsay nabuhat ni Lord pinaagi sa atoa, pero hinumduman gyud nato igsuon nga kana di gyud na mahitabo kung wala si Jesus. Kung dili tungod ni Jesus, wala gyud tay mabuhat igsuon. Without Christ, I am nothing. We are nothing. Kung wala namatay si Jesus Christ, o dili ihatag niya ang Holy Spirit nga mag-uban sa atoa bisag asa ta padulong. Imagine igsuon, it is Christ and His cross should only be boasted. It is only the Lord nga kinahanglan nato nga ipasigarbo sa nga tanan. Walay atoa. Dili kita mo importante. Dili na day kita mo nagkinabuhi nining kinabuhi. No? Let us be set apart. Let us be sanctified. This is consecration. Muna itsura igsuon pag ilain nimo ang imong kaugalingon. Pag ilain day nimo ang imong kaugalingon, you do not live for your own desire. Dili ka mabuhi sa imong kaugalingong gusto. Dili ka mabuhi kay kanus alang ka gusto nga magpasuplot, magpakita kung kanusa nimo gusto nga nanasig ka. No. Living a consecrated life is living for Jesus Christ. That is what it means when we are sanctified. But pasabot lahi ka. Lantawa igsoon, all around the world, there's millions of born-again Christians. Pero lantawa, are they reflecting? Makita ba sa ila ang kinabuhi si Yesu Cristo? Napadayag ba ang gahom sa pagkabanhaw ni Kristo sa ila ang kinabuhi? Siguro wala. Siguro oo. Praise the Lord kung oo. Pero igsoon, consecration is setting ourselves for the life of Jesus Christ. Meaning, paghalad sa kaugalingon ba? No? Setting our life ba nga? Jesus, ikaw mo'y mabuhi, pinaagi sa ako. That is consecration. Kaya nga naman igsuon, kung ang imong panglantaw sa consecration, sige lagtago sa kwarto, dayon wala na ilaing buhaton. Consecration na siya in a ritual sense. But, by application, kumusta? Diba? Consecration, wala may sayop nga mag-pray. Kaya we should pray. We should all pray. We should all develop intimacy. We should all have a prayer life. We should all have a closet life. Dapat natin kinabuhi, sulod sa ato ang lawa. Pero igsoon, if that is all what it means to live a consecrated life, you're in the wrong path. Ang pagkinabuhi na pinasahi, buot pa sa butig suon, gilahi na nimo imong kaugalingon, para kang Lord agad ni. Kini akong lawas, kini akong kasing-kasing, ang higugmaon ani una sa tanan si Jesus gyud. Si Jesus sa gyud. Sunod na ning uban. Sunod na ang tao. Dili gyud kay kini si kuan sa, si love sa, dayon si Jesus dayon. No? Dili Jesus, and then all things should fall into its own proper places. Hallelujah. That's the life of consecration. Ing anang itsura igsuon pag ilahi nato atong kaugalingon, no? Last verse, Galatia 6. And then we will worship. Back to you. Galatia 6, 12, tama 18. Okay. Basahon ako ha. Okay. Those who want to make a good impression and a fine show in the flesh would try to compel you to receive circumcision simply so that they may escape being persecuted for allegiance to the cross of Christ, the Messiah, the Anointed One. So si Pablo diri nagaingon siya sa simbahan sa Galacia nga kining mga tawo nagaingon sa inyo ang magpatuli mo kay para mailhan daw mo nga Kristohanon, ang ilang bot pasabot ana balik sa is that gusto nila nga makaikyas sa paglutos tungod kay giilan nila ang ilang tungod sa pagkakristohanon, no? But pasabot na yung mga tao dai sa una nga ila ang ginadani ang ubang mga tao nga kinahanglan kung dili ka matuli, dili ka kristohanon, no? Sumo ila ang panglantaw nga kristohanon kapag tuli ka, no? So mura na gyapon karon nga kung dili ka diri mo simba sa amoa, dili jud ka tinuod nga Christian, dili ka balaan, sana all. Diba? For even the circumcised Jews themselves do not really keep the law. Kini yung mga tinuli, wala man gyud po na sila nagtahod gyud sa balaod, wala man nila dili man sila kinikito nga nagsunod gyud 1 2 3 4 5 ana gyud. No, but they want to have you circumcised in order that they may glory in your flesh. Aron nga makapasigarbo sila nga na, membro na ako na, dili na gikan sa amoa, no? Your subjection to external rites, ang tawa external rites, panggawas lang nga ritual, no? But far be it from me to glory in anything or anyone. Ana siya nga, hey, simba ko pala yun.
Ano siya? Murag mo yung kuan ba? Gamit na ako sa terminal na nato karon nga. Simba ko palayo, dili buyag, dili ko. Wala siya nanuktok ha. Kaya siya, huy, buyag, dili ko. Kaya siya, dili ko manghinambog tungod kay tinuli ko. Gawas lamang sa krus sa atong Dios nga si Jesucristo ang Mesiyas, nga through whom the world has been crucified to me and I to the world. Imagine, si Paul ano siya ba, iyang gila yang kaguligon nga. Kasi iyang gila si Jesus nga, he is crucified. Through whom, pinaagi kang Jesus, nga ang kalibutan, nalansang kanako ug ako nalansang ko sa kalibutan. For neither is circumcision now of any importance, nor uncircumcision. But pasabot tag-ingon sa kanila, maging importante kung tinuli ba ka or wala ka natuli, mahitungod sa imong pagkaanak sa Ginoo, but only a new creation, the result of a new birth, and a new nature in Christ Jesus the Messiah. No? So, ang yang ginaingon nga, tinuli man ka or dili tinuli, ang importante na kasigurado ka, imong kasing born again. No, for neither is circumcision now of any importance, balik sa amen. For neither is circumcision now of any importance, nor uncircumcision, lagi, manaday ko basa na. Verse 16, sorry naman. Peace and mercy be upon all who walk by this rule, who discipline themselves and regulate their lives by this principle, even upon the true Israel of God. Verse 17, from now on, let no person trouble me by making it necessary for me to vindicate my apostolic authority and the divine truth of my gospel. For I bear on my body the brand marks of the Lord Jesus, the wounds, the scars, and other outward evidence of persecutions. This testified to his ownership of me. Kasi gigawin ni Pablo, ang mga samad, mga latos, ulat ni Pablo, ni Jesus Christ, gibit-bit na nako. Hallelujah. No? The outward evidence of persecutions. Mo ni ang managpamatuod sa pag-own ba sa ownership sa Bisaya. Pagpanag-iya ni Kristo kanako. Verse 18. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit, my brothers and sisters. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Let us pray. Lord, thank you for your word. Salamat kaayo, Lord God, sa imong pagkamapainusanon, O God. Thank you, Lord, for your example. Salamat kaayo, Ginoong Jesucristo. Lord, we have no better examples. We have the best example through you, Jesus Christ. Wala milain, Ginoong Diyos, nga mas nindot nga example, gawas kanimo, Ginoong Jesucristo. And it is my prayer, O God, Lord, that we may be found humble, O God, faithful servants, Lord. Sa amo mang pagbalik, padulong kanimo, or sa imong pagbalik diri sa yuta, Ginoong Diyos, O God. Sa imong pagpakita, Lord, sa imong ikaduhang pagbalik, Ginoong Diyos, Lord, nga makita sa tanan, Lord, diha sa kapanganuran, Ginoong Diyos. Lord, this night, O God, we choose to have a divine exchange with you, Ginoong Diyos. Let there be a divine exchange, Ginoo. Ang among ibaylo, ang among kaugalingon, Ginoong Diyos, ang among mga komportable, kung unsa, Lord, ang dugay na nimong gusto nga ipasurrender, O God, we will choose to have a divine exchange for your glory, O God. Tonight, we choose you, Jesus, as our Lord, not just as our Savior. In your most holy and precious name, Jesus. Amen.